Okay. Good afternoon, good evening, at good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Oy, Destroyer. O, kauna-unahan, ano? Good afternoon, Deputy Supremo and Bokay awaiting two moments live sa wakas. Makakabulig act hin pag-abrehan tindahan ni Commander Bukay mabuhay nga mga ka-MTF. Salamat Atud Destroyer. Ano? Kamusta ko dida sa akong mga igparatod sa Harol Leyte. Okay. Ang isang i-discuss ko dito patungkol ito sa mga tatakbong politician sa Congress at saka sa Senado at yung mga comment na narinig ko. Magpasalamat tayo ngayon sa Supreme Court. It because nagising na siguro ang Supreme Court. Maaring nabayaran sila o hindi sila nabayaran at natatakot lang kumilos dahil siguro sa pangamba. Pero sa ngayon, ang Supreme Court ngayon ay kumilos na. Okay, kauna-una pangalawa si Bobby Ugtuhan. Good PM, Commander, at sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces, sabi ni Bobby Ugtuhan. Ituloy ko, ang Supreme Court ngayon, siguro hindi nila nakakayanan ang mga nangyari sa ating bayan. Sa ngayon, nasabi ng ating Supreme Court na sila ay makikialam na sa mga maling decision ng ating gobyerno, lalo na yung sa PhilHealth. Yung PhilHealth kasi 90 billion daw savings ng PhilHealth. Bakit hindi sila nakakabayad sa mga accredited hospital ng PhilHealth? Tapos sabihin nila may savings. Ano bang pag-iisip ng ating gobyerno? Sino ba talaga ang nagpapatakbo ng ating gobyerno? So, napakasaklap talaga ngayon, So, sana mayroong natitirang ahensya ng gobyerno na naawa sa sambayan ng Pilipino. Ano ba ang ahensya na dapat kumilos? Ang armed forces kasi, kikilos yan ayon sa taong bayan. Hindi yan sila kikilos kung ang taong bayan ay nananahimik. Ibig sabihin kasi yan, pag nananahimik ang taong bayan, mas maraming umaayon pa rin sa administration. So tayo lang ang ngawa ng ngawa sa administration. Dahil siguro nga, tayo lang yung may pagmamahal sa bayan. Or yung iba, hindi alam ang desisyon. Yun yung masaklap sa ating bayan ngayon. So ano ang dapat gagawin natin, mga kababayan ko? Kababayan ko Pilipino. So para sa akin mga kababayan ko, magparami tayo. Dahil ang Filipino Guerrilla Forces may mga plano para sa ating bayan. Maraming plano. Kasi dito sa Filipino Guerrilla Forces, ang sumali dito, voluntaryo na nagmamahal sa ating bayan. Kaya lang, iilan pa lang tayo na talagang masugid na nagmamahal sa bayan. Mayroon mga tayong kasamahan, iba, pero hindi pa sila nagigising ang kanilang damdamin. Ito yung problema natin. Katulad halimbawa, yung Maisog, yung Duterte supporter, yung KOGC,
At yung bumoto na 32 million, kay Inday Sara. Nasaan na yun? Nasaan sila? Nasaan sila? Bakit hindi sila kumikilos ngayon? So, ibig sabihin, dalawa lang nakikita. Magaling ang estratehiya ng administration o nanahimik na lang sila dahil natatakot. So, ito yung problema natin. Kung ikukumpara natin ang administrasyong Marcos at saka Duterte, silang dalawa lang ating ikukumpare. Sa panahon ni Duterte, may takot ang taong bayan at ang mga nasa gobyerno. At mayroon tayong nakikitang proyekto sa unang taon o 2 taon. Dito naman kay Marcos, natatakot ang tao o ang nasa gobyerno. Dahil kung sa gobyerno, baka matanggal ka. Baka matanggal ka. Dito naman sa mga civilian, sa taong bayan, ay una, natatakot rin. Una, natatakot rin sila. Pangalawa, kay Marcos, pera ang pinapagana nila ngayon. Pera ang pinapagana nila. Pero, sa mga project, wala ka nakikita. Ano bang project na tingnan ninyo na nagawa nila? Halos wala. Busy sila sa Wadcom committee, Wadcom hearing para sirain lang ang kanilang opponent, political opponent. Masaklap, Kuya Edi. So, talking of sino ba yung kandidato na sa Senado na gusto nating iboto? Ito yung mga kondisyonis namin o kondisyonis nating mga Pilipino, lalo na subscriber ni Pinoy Survivor, ni Filipino Guerrilla Forces Survivor, Filipino Guerrilla Forces, the Ranger Kidlat, yung DYKKB YouTube channel, then kay General Macanas channel. So ito lang yung nakikita ko na may objective na impormahan ang taong bayan at labanan ang korupsyon. Ito lang yun, mga kababayan ko. So, magtulungan tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Mayroon pang 2025. We observe ano ang mangyayari sa 2025. And 2028, may plano ang FGF. Walang connection. Bakit kaya? Nagka-problema ang connection ko. Okay. May plano ang FGF. Bakit kaya? Nagka-problema ang FGF. Nagka-problema ang signal natin. Okay, ituloy ko. Sa 2028, ang Pilipino may plano. Suspense lang natin. Pero before 2025, mayroon tayong inaantay na People's Initiative. Hindi pa natin alam ang pinupuntahan. But anyway, matagal pa naman ang 25. Now, kung lumampas ang 2025, wala pa rin nangyayari at magkaroon ng dayaan, it's either before
May election or after May election, titingnan natin ang sitwasyon. Pag-aralan natin ang sitwasyon. Kung kinakailangan na ng dapat kumilos. Now, kung hindi tayo makagawa, kasi nga, ang tinatawag kasi, ang power kasi, nasa taong bayan. Kaya nga people's power eh. Ang EDSA 1, take note magtulungan tayo. Hindi na lang tayo puro comment eh. Kumilos tayo, hindi makukuha lang sa puro comment tayo. Kaya nga sabi ko panawagan ko doon sa DDS, excuse me, KOGC, at saka yung bumoto ng 32 million, nasaan kayo? Yun yung tanong. Okay. After the 25 election, sorry. After May 25 election, at nakalampas pa rin, kailangan by 2028 may gagawin na tayo para sa bayan. Magtulungan tayo. Hindi magagawa ito ng hindi kayo kikilos. Bakit kayo? Kasi kayo ang taong bayan. Kami, taong bayan rin kasama. Pero mayroon tayong hinawakan ng grupo. So, hindi tayo pwedeng ma-involve. But we support. Kasi taong bayan na eh. Sa EDSA 1, bakit naging successful? Kumilos si Ramos Indrile with Unasan. Ngayon, kung hindi sinuporta ng taong bayan yon, hindi rin magiging successful ang EDSA 1. So, big sabihin, nagme-merge, combine yung puwersa at saka masa. Alin sa dalawang mauna dyan, Pero hindi mauna ang armed forces. Because the armed forces, their mandate is to protect the President of the Republic of the Philippines, the Constitution, and the Filipino people, and our land, air, water. Yun yung kanilang mission, ng mandated mission of the armed forces. So, nandiyan pa rin sila nakasuporta sa Pangulong Marcos. Dahil yun ang kanilang mission eh. Kaya hindi natin masisi. Ang dapat natin sisihin, tayo, sarili natin. Hindi tayo kumikilos. Yun ang dapat sisihin natin. Ganun yun. Okay. H1, nabanggit ko. Without the support of the people, kaya nga people support, kulong sila Indrile, Ramos, or Unasan, o sino yung mga involved doon, kulong kung wala yung sibilyan. Okay. So, naging successful kasi lumabas ang mga sibilyan. Okay. EDSA 2. EDSA 2. Sinimulan sa Congress, palabas pa lang sila, mag-iipon pa lang ang mga taong bayan. In 2 days time, the Chief Staff of the Armed Forces declaring withdrawal of support. Why? He declared withdrawal of support. Bakit? Because, nandyan na yung masa, kumilos na eh. Nandyan na nakita ang taong bayan. So, ganun lang. Kaya naging successful ang 1, 2, 3. 1, 2, EDSA. Mayroon sanang EDSA 3. Sa panahon ni GMA. Kasama na ako doon. Kasama na ako doon sa nagpaplano sa term ni GMA. Pero hindi ako talaga kusa. Napasama lang ako dahil
Ako ang representative pinadala ng 7 Division. Kinausap na namin ang mga batalyon. Kasama ko doon. Anyway, tapos na yun. Si General Katapang, yung kwan nga sa Bureau of Kwan. Sa Bureau of Correction, General Katapang. Siya ang kasama ko. Dalawa kaming umikot. Sakay kami na chopper. Kinausap na namin lahat ang batalyon commander. Pero hindi namin nagawa because ang mga batalyon commander hindi sumuporta. Kumbaga sa percentage nakuha lang namin nasa 30%. So kung naka 50% lang siguro kami, pwede. Hindi eh. So kasama ako doon. Dalawa kami umikot. Nung pagbaba namin. Pero hindi sinasabi sa akin ni General Katapang. Pero nararamdaman ko. Kasi sila lang nag-usap eh. I'm only a major eh. That time. So wala akong panyan, wala pa akong papel. Sila mga commanders. Pero as representative ng 7 Division, ako yun. Ilan batalyon namin nun? 7 batalyon namin. Then 3 brigade. So ganun ang nangyari sa amin. Hindi nangyari yun, hindi nagtagumpay. It's because kulang ang armed forces, kulang rin ang masa, hindi natuloy. Hindi itinuloy kasi walang sumusuporta eh. Okay. So, nakuha niyo ang ibig ko sabihin, kung nakukuha niyo mensahe. Hindi pwede ang armed forces lang. Kasi sinabi niya, withdrawal of support, KBBM. Nasaan yung masa? Nasaan yung tao na susuportahan ng armed forces? Nasaan? Wala, di ba? Wala. So, wala talagang kikilos kasi una, wala tayong pagkilos. Walang pagkilos si Inday Sara. Yun yung problema natin. Walang pagkilos yung 32 million. Walang pagkilos yung DDS, puro na lang dakdak ng dakdak. Yung KOGC, wala rin pakitang support. Tingnan mo, nung binira ang KOGC, wala malang lumitaw na KOGC na talagang full support. Sabi nga nila, 7 million. Ilan lang yan doon, wala pa 1 million. So yun ang problema natin, mga kababayan ko. So, kaya sabi nga na Supremo, panawagan niya, na magkaisa tayo. Useless yung pag-comment natin kung hindi man tayo nakakatulong. Ano ba ang dapat gawin yung tulong? Tayong nakikinig, kausapin niyo yung mga kaibigan niyo, kamag-anak niyo. Multiply. Ganun lang yun. Wala naman tayong ginagawa, no? Okay. So, basahin ko lang muna bago ako may ibang ipapasok. Okay, gayahin niyo si si Destroyer. Ang kanyang picture, ang profile niya na, FGF, dapat kayo FGF na rin, Ikaw ba, Biyontuan, gayahin mo na yung logo ng FGF. Okay, Loretta Cabanayan, magandang hapon po. Commander Bukay, sir, ingat po kayo. Salamat, Loretta Cabanayan. Biyontuan, kaya di makabayad sa mga utang nila sa hospital at nilipat sa walang kwintang project para makakurakot. Sabi ni Untuhan. Kuya, tanong ko lang po, pag mas mura, papuntang Manila to Ilocos, sasakyan o airplane?
Alin Makamura. Bakit mo ako tinatawag? Hindi naman ako taga roon. Ikaw naman, oo. Okay. By way of analytical, bus. Pag bus, matagal. Mga, magkano ba yung, naalam ko, 1,000 plus yata pamasahe. Sa aeroplano, mabilis. Halos parehas yata eh. O mas mahal rin konti ang aeroplano. So, hindi magkakalayo. Siguro may difference of 5,000. 500. Yung aeroplano, mabilis. Ito, may traffic. So, kung may pera ka man lang, di mag-aeroplano ka na lang. Pero sa papuntang Mindanao, Cebu, Bisaya, ay mga sentro, ay mag-aeroplano ka na lang kasi mas mabilis, mas mura pa. Okay. Okay, Jose Benito, shout out sa mga kwan. Oy, naka-FGF si Benito ng t-shirt Dapat yung logo mo si Benito, FGF na rin, O shout out sa mga kwan, sa mga passenger ng Alps going to Batangas, going to Mindoro and Visayas. Teresita Mobilia, mabuhay ang FGF, tunay na nagmamahal sa bayan sa Pilipinas. Maraming salamat, Teresita. Destroyer, totoo yan, Commander, kahit dito sa Leyte, isang hospital laging delay ang back payment ng PhilHealth. Sharing nila halos every 3 months ang payout nila. Tapos ang daming kailangan ng papel. Yes. Alex Costales, pira na sinasamba ng mga iba tao, kaya yan ang gamit nila sa ayuda dahil sa grabe na ang hirap. Kaya takot ang mga tao na lumaban sa people power. Anong say kayo ni Alex Costales? Pira ang sinasamba ng mga ibang tao, kaya okay, tama lang yun pero yun na nga ang problema ng taong bayan. Tayo rin may kasalanan rin sa kahirapan, hindi ka maniwala ka dyan. Biro mo yung 500 o 1,000 tinanggap mo. Sa loob ng 3 years yun, hindi ka nakilala. Kung yung nagawang project, maaaring nakatulong pa sa maraming Pilipino. Cesar Puhanis, Sir, pwede natatakot kasi may mga kinasuhan like Maharlika Buljakera. Anong ibig sabihin may kinatakutan? Ba't kami? Wala namang kinakatakutan, wala namang kaso. Kasi nga sa prinsipyo nga ng tao yan. Pumasok kayo na FGF at pagsalita kayo, wala kasi hindi pwedeng membro ka ng FGF at papakailaman ka ng walang dahilan. Magtulong-tulong tayo. Ganon ang natin panlaban. At saka, di ba sabi natin, walang iwanan? Pakikuha nga dyan kung sinong naniniwala sa walang iwanan. Ina Maladi. Good morning for sure, like that. Okay, mag-like kayo, and share, and subscribe, Marami dito na maabot ako ng 5,000, 6,000, tapos ang aking subscriber lang ngayon 2,000 na pala ngayon. Okay. Rowena Opina, Sir, effective na pinahirapan nila ang mga mahihirap para hindi makagalaw lumaban sa kasi kailangan unahin ang kinabubuhay. Tama ka, Rowena. That is very good opinion. Rowena Villanueva Opina. That is very good opinion. Yan sana mga opinion ng Pilipino. Pero sabi ko nga, magtulungan tayo. Hindi lang tayo puro opinion. Okay, Bobby Otuan. Ngorgor ang signal, ngorgor ang signal, Commander. May vlog kanina si Marlica, di daw pwede maambos interview si PBM. Ganun ba? Kasi takot na sa ambos. Baka maambos. Baka maambos sa interview ninyo na alam isagot. Akala yung ambos barila na. Loretta Kabanayan, Commander, Sir,
Kawawa naman po ang taong bayan, ang Pilipinas nating mahal pag di tayo Vice Sara para. Kaya nga kayo mismo rin kikilos din tayo lahat. Hindi lang tayo puro comment dito. Ang magagawa nyo, pasabihan nyo yung mga kanyo, mga kamag-anak nyo, para kumalat tayo. Pag naramdaman na buo na tayo, pag sinabi nyo buo na, okay. Bicolanong makulit o kasi destroyer, you lead the group, pumuntang EDSA, sabay-sabay nero, pumunta lahat ng mga lalabas sa pintuan, sa mga bahay, yung mga FGF. O, ganun ang ibig sabihin. Rowena Villanueva, ang way na lang ngayon at huwag ipanalo ang mga kandidato ng administration. Tama yung sinasabi nyo. Mamaya, tama yun, hindi na, isang strategy, hindi natin butuhin. Pero pag hindi pa rin tayo kumilos, wala pa rin. Please like and subscribe tayo, sabi ni Rowena. Belader, sir, kung sakaling may unang kikilos na people's where pa, suportahan ba sa FGF? Nagtanong lang po, sir, o nagtanim lang po, sir. Normally, ang FGF, tayo yung FGF eh. Taong bayan ang FGF. Normally, tayo ngayon. Yung pupunto sa EDSA, kaya nga nagpaparami tayo. Pero we will not recognize ourselves as FGF. Kasi ang FGF ay nabuo ito para sa West Philippine Sea, sa gera na darating. Kasi nga, ayon sa batas, pinapayagan tayo ng batas na mag-organize para sa kabutihan ng bayan. Hindi naman sa kabutihan ng bayan gagawin natin unless manalo tayo. So, saka i-chat mo na lang ako para ipaliwanag ko sa iyo ng tama. Bernardin, salamat. Loretta Cabanayan, mga taong bayan, Commander Antaya na? Commander nga Antayan. Iba Burgos, salamat ha. Oy, pasalamat din pala ako na sabi ni Supremo si Marina Sanchez, ma'am. Marina Sanchez, maraming salamat sa suporta ninyo at ni Iba Burgos. Salamat. Pilipino, wala nang kikilos, sir. Okay na sa tao. Abutan ng 500 pesos ng mga politiko. Yan ang problema eh. Sabi ni Pilipino. Ang problema tayo ang problema. Sapat na tayo sa pera. Iba Burgos, puro pakiramdam na lang, sir, kung ano ang nangyari. Pero ang nag-aantay lang ang mga tao. Yun na nga eh. Dapat si Inday Sara mamuno or magkuha siya ng mamumuno. Ang problema lang, may namumuno pero wala naman pinapumunuan. Yun yung problema. Kasi nga yung kwan, ito yung estrategiya pala, babanggitin ko Sa panahon ng EDSA 1 at saka EDSA 2, mayroong komunistang kumikilos. Magaling sila sa pag-organize, pag-mobilize. Yung EDSA 2, ganun din. May mga partido komunista na nag-organize. Diyan sila magaling. Ngayon, magaling sila mulos-los. Sinupalpala ng pera yung mga organizer nila, yung dalawang mga demonya dyan sa Congress. Si Castro at saka si Brusas at saka si Manuel. Sinupalpala ng pera. Hindi na nanggagawa laban sa gobyerno, kaya hindi bagkos sinusuporta ng gobyerno. Tapos wala na pinakilos yung mga makakaliwa sa Mindula. So ganun yun. Kasi nga yung mga partido komunista is pera-pera lang yan. Nang maayong hapong gabi, Commander Bukay, more power, FGF, sabi niya. Sabi ni Inji. Jose Benito, kamay-kamay lang. Okay, Rowena Villanueva, tricky po sa plane tricky na papuntang plane, papuntang Ilocos halos kalahati pa lang pamasahe sa bus at saka sa aeroplano. Nicasio Pineda, good afternoon, sir.
Salot ako sa ginagawa ninyo. Almost 33 years na ako dito sa Japan. Gusto kong sumama sa FG. How to join, sir? Okay. Ikaw nga dyan na sa Japan. Kung nasa Japan ka, buuin mo na lang kayo. Mag-usap kayo ni Kwan, ni My Love. Buuin nyo sa Japan. Tapos kontakin mo ako. Kontakin mo ako ni Casio Pineda. Kontakin mo ako. Ang account ko is bago ngayon kasi nahack nga isa. Mitran BS. Mitran versus GS. BS at saka GS. Sa anak ko yun Kinuha ko na lang yun na kasi wala akong magamit. Binigla kong kinuha yun. So, yun yun. I-take note mo, kunin mo yung number ko, tawagan mo ako, 0985-5965-419. I repeat, 0985-5965-419. So, yun ang number ko. Oy, Ranger Kidlat, good afternoon. Deputy Secretary, good PM, walang iwanan. Sabi ni Ranger Kidlat, walang iwanan. Subscribe kayo sa kanya. And like and share. Babiltuhan. Walang iwanan. Babiltuhan, walang iwanan at manindigan sa tama. Sabi ni Babiltuhan. Pilipino, kasama ako sir sa walang iwanan. Mag-asabi lang kayo. Okay, good, Pilipino. Janik Kik, good PM sir, watching from Hong Kong. New subscriber. Okay, new subscriber. Nag-quick. Magbuo ka ng paan mo dyan sa grupo mo dyan sa Hong Kong para malakas-lakas tayo at para mag-organize doon sa inyong lugar, sa inyong kung anong bayan ka dito sa Pilipinas. Nicholas Escabitor, maayong hapon, idol. New subscriber. Oy, salamat Michael Escabitor. Okay, mag-organize ka dyan sa inyong lugar. Then connect sa akin para bigyan ko kayo ng contact. Nori Sagaguchi, walang iwanan, sabi ni Kaguchi from Japan. Milk Excavator, bigyan kita ng like, idol. Shout out, salamat. Jerp TV, YTV, shout out, share, watching here in Saudi Arabia. Okay, Jerp TV, YTV, kung ka dyan, ang tawag mo ito? Mag-organize ka dyan sa inyong bayan sa Saudi Arabia, para makatulong tayo sa inyong barangay. Okay, Kevin Dudulaw, magandang hapon, Commander, sabi ni Kevin Dudulaw. Okay, Bruno Martinez, Jackie Chan. Bakit Jackie Chan? Jerp TV, more power, Commander. Sabi ni Y. Loudon, tulungan nating dumami ang subscriber ni Sir upang lahat tayo ay mga Pilipino ang magwawagi at makatulong na ang dapat makulong. Lala sila lahat, walang hiya yan sa gobyerno. More power po, Sir. Sabi ni B.Y. Loudon. Okay, wasak. Ano wasak? Ano yung mas magaling ang komunista mag-organize kaysa taong bayans na di bangag? Okay. Ano nito si wasak? Medyo wasak yata pag-iisip kailan ka ba sinilang kwan? Wasak. Nawasak kaya? Wasak. URPT, Sir, sige, Commander. Mag-organize ka dyan sa Saudi. Bakit? Then, connect kayo sa akin. Binigay ko ng cellphone number. Sabi ni Wasak, mga taong bayan, wag dangag. Wag dangag para di matawag na dangag. Ano yun? Parang mukhang kwan ito si Kwan, si Wasak. Wawasakin talaga pa. Wasak talaga. Paki-entertain mga Kevin Dudulaw kung ano itong bangag. Hindi ba? Dangag pala, bangag pala. Nagkamali lang siya. Bangag, wasak, bangag. Wasak, bangag.
Ayusin mo nga yung comment mo, hindi ko makuha ang logic mo. Paki-comment uli para mamaya sagutin ko ano. Okay. Ang panawagan ko, na sabi nga nung isa na si Iba Burgos yata, ang sabi ni Iba Burgos ay ang tanging solusyon ay hindi natin palanunin ang mga administration candidate itong darating na eleksyon. So sa aking senador na gusto nating ilusot mga senador, kasi mamili tayo sa dalawa. Yung dati at saka luma. Yung dati, wala na tayong chance na magbago. Hindi niya maayos yung resolution number 10. Wala man lang nagpanukala sa resolution number 10. So wala na tayong pag-asa doon. Kasi hindi sila kumokontra. At saka wala tayong nakikitang pagkilos hanggang ngayon. Kahit na sila I'm sorry, Senador Bato, ano? I'm sorry, Bongo Padilla. Wala kayong ginagawa dyan sa Senado. Hindi kami nga nakikipagpatayan kami. Kayo, hindi kayo makipagpatayan sa Senado. Pagkulatahin yung mga tao dyan. Okay. So, dito sa mga bago, may chance pa tayo na baka sakali. Pero dito sa dito sa mga luma, wala nang baka sakali. Talaga, yun na talaga sila. Yun na yun sila. Pero sa bago, baka sakali. Diba? May chance pa, diba? Baka sakali. Yun na lang yung pagkaso natin. So, ang number na nakalista sa akin sa Senado, hanggang 6 pa lang ito na lista ko si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Yun yung number 1 namin ni Supremo. Tapos, number 2, si Yosik Kapuyan. Mista ito na Supremo. Si Yosik Kapuyan. Number 3, itong Bilor. Colonel Kerubin, yung Berol. Baylor. Number 4, Singson. Mamaya papaliwanag ko bakit ko gusto yan. Number 5, Mendoza, Heidi Mendoza. Number 6, Marcolita. Okay? Okay, kay Kibuloy, may magagawa ito si Kibuloy sa kabutihan ng ating bayan. Una, kaya isang pinaginita siya dahil nakipag-ugnayan yung mga Partido Komunista, nakipag-ugnayan kay Speaker of the House, kay Romualdez, na sige, makipag-alyansa ako pero birahin niyo si Kibuloy, dapat matira niya yung Kibuloy na yan para hindi nila matira ang Partido Komunista. Okay. Kay Colonel Kapuyan o Yosik Kapuyan ay unang-una may nagawa sa katutubo ni Tibo. So ipagpatuloy niya yung kanya na simulan. Kay Kirubin naman, subok na rin natin ito na matapang at saka may kaalaman sa batas. So yun. Si Singson, subok na sa politika at ang narinig ko sa kanya, ipopromote niya ang electronic transportation, tricycle, motor, lahat electronic. Sabi niya, yung mga pagpasada, ginagawa niya lahat yan. Ngayon, ginagawa niya na yan. Ngayon, kasi kung sa gobyerno sila lalapit daw, magbigay ng 500,000 bago makakuha ng electronic bus, as advance payment. Pero sa kanya, wala nang advance payment. Kuha lang ng kuha. So, ano ang garantiya na magbayad? Ano ang garantiya magbayad? Wala pa, zero interest. Tingnan nyo, zero interest. So, ang sinisigurado niya lang, ang assurance na mabayaran siya, yung kooperatiba. Pangalawa, ang local government ang mag-assurance doon sa mga kanilang constituent na gusto maghanap buhay. So magandang mga hangarin yun Singson, kaya nagustuhan ko si Chavit Singson kasi hanggang ngayon sinisimulan niya. Ang panglima, si Heidi Mendoza
na kung saan mayroon siyang pangalan nagawa sa Pilipinas. So, sa COA, sa COA. Pero sabi nga nung ni Supremo, paano ito? Agaw eksena, So, hindi ko alam ang kompleto nun, agaw eksena. Pero doon, in general, maganda naman yung kanyang ginawa. Kaya lang, maaaring nga agaw eksena, gusto lang propaganda yung kanya. Pero kasi anak na sundalo daw ito Anak ng sundalo. Okay, pang-anim, si Marcolita. So, si Marcolita subok na sa politika at saka tanging sinusuportahan niya yung mahihirap. At ang gusto niya, isang panukala niya, yung pababain ang maalala ito, Israel, umatake na, na may tumingit So, si Marcolita ay suportahan natin to kasi pababain niya daw yung kuryente. So, yun ang proposal niya. At saka nakita naman natin ang kanyang track record sa Kongreso, na maganda naman yung kanyang track record. Kaya nga lang, ang question ni Supremo, bakit hindi siya gumagawa ng solusyon na yung resolution number 10 hindi niya inaksyonan dahil nakikinabang rin siya. Yun ang point ni Supremo. So, may lumabas din sa aking cellphone, umaatake ng Israeli ngayon. Madami na siya inatake, kaya ingat tayo. Ingat tayo. Kaya pag sinabi ko nga sa inyo, pag nagkagera at pinasok tayo, nadamay tayo sa gera at walang ginawang gobyerno, tingnan natin, magkita-kita tayo. Okay, basahin ko ang mga okay, wasak bangag. Wala naman si babae ito gusto ng pangalan, wasak o fake picture naman. Rene Parantar, isang boses, isang hangarin. Mabuhay tayo, FJ from Cebu. Okay, mag-organize ka dyan Cebu, mayroon ng organization, mag-connect na lang kayo or kontakin niyo ako para ipasa ko kayo doon. Sabi niya, Commander, bakit daw magaling ang mag-organize ang Communist Party kaysa taong bayan? Sa akin kasi, pira-pira ginagamit ng Communist Party para maisama nila agad kung makrosan o hal na biktima ka. Okay, sagutin ko na yung issue na yan, Bilang isang eksperyensyadong sundalo at ilang beses ko na nakabangga ang mga makakaliwa at mga ilang beses na rin nagsurrender sa akin at naobserbahan ko, sa totoo lang talaga sila ang magaling. Wala pa nakakatapat. Totoo lang yan. Aminable ako. Magaling sila. Diyan nila binubuhos ang pera nila. Yung nananakaw sa Kongreso na mga kwan dyan, yan ang ginagamit nila sa taong bayan rin. Una, paano? Ina-agitate nila ang mga taong bayan. Alam mo, isang community. Isang community na walang permanenteng trabaho. Unang pasok naman, kaibigan. Tingnan nyo ito kaibigan. Tapos kung naramdaman nila very close na sa kanila, ang gagawin nila, kikwentuhan nila. Katulad itong ginagawa natin, kinikwentuhan nila. So, nag-ignite ngayon sila, Another round. Kuha na nila, nabuo na yun, isang compound. Kuha na. So, mayroon ng plano mag-rally sa Mindiola. Okay, babalikan lang. Ito na yung ating hinihintay ng pagkakataon. Anyway, bibigyan naman kayo ng pera. Yun, bibigyan sila ng pera. So, yung organization na buo, yun yung ngayon dinala nila sa Mindiola. Yun ang kanilang nadala sa Mindiola. So, bayad na yun at permanente na yun.
Kumbaga, dekada na yan, dekada. Hanggang ngayon, dekada na. Ngayon, dahil nabayaran nila ni Tambaloslos ang mga organizer, hindi na sila kumikilos kasi ginaganon na silang pero. So, nawala. Ha? Dito sa atin, kay Juan, sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Marcos, na mga opposition, mga yung kay Duterte, wala silang makuhang masa. Tayo yung nakukuha, pero hindi naman tayo kumikilos. Hindi naman tayo nagkakaisa. At walang nag-organize sa atin na ito, ganito, ganito, ganito. Walang ganung kumikilos eh. Hindi nyo pwedeng i-ask sa amin yan. Bawal sa amin yan. Gusto nyo madisband tayo lahat. Wala na, mawala na FGF. Pero nga, ang FGF papasok sa legal means. Sa legal means ang papasok ng FGF. Hindi sa ganong illegal. Kung ano man yung i-cut nyo ako para paluwanan ko sa'yo, para maintindihan nyo. So, ganun yun. Kaya magaling sila. Walang tatalo sa kanila sa kagalingan. Kasi may pangalawa silang panakot pa rin. Kaya mapipilitan ka. Okay, Babi Untuan, puro pangako lang din ang komunista, nadaanin ka sa mga magagandang salita katulad ng bangag budol. Tama ka naman dyan. Tama ka dyan. Puro pangako sila. Okay, ganito bigyan ko isa ng kwento. Nung kung may alam kayo kung naabutan nyo, yung Mindula Massacre, kung natatandaan nyo, 1989 yata yun. 89 ba? O ano pa ba yun? Mindula Massacre. Yung bayaw ko sa Bulacan, San Miguel, Bulacan, kinuha sila ng dalawang jeep. Dalawang jeep, galing Bulacan yun bawat province may kinukuna. Kinuha sila dalawang jeep, pumunta ng Malacanang. Baba. Tapos siyempre, babayaran sila. Pero sabi nung organizer, pero ang pera nasa kanila na. Sabi ng organizer, doon na lang natin ibigay ang pera sa Manila. Dito tuwa naman yung mga kamangkanak ng mga bayaw ko. Dito tuwa, punta doon. Ngayon, dahil nagkagulo, dahil sinimulan nila yung NPA. May NPA kasi yan, sa bawat rally may NPA yan nasa gitna, yung tinatawag kadre. Mayroon nagpaputok sa loob nila kasi siyempre magulo, hindi na ma-identify kung yung nagpaputok eh. Nagkaroon ng putukan. Di gumanto yung Marines doon sa Malacanang. Ayun. Disgrasya din, na-despair yan. Kanya-kanyang takbuhan. Yung aking bayaw, bago nakarating sa San Miguel, Bulacan, 3 araw na gutom. Mabuti mayroon naawa na sila ng papakain kung paano, lakad sila. 3 araw, 2 araw yung naglalakad sila para lang makauwi. Nasaan yung pera? Wala na. Naibulsa na ng ang tawag nito na organizer. So ganun yan. Okay, Balarden, mabuti pa sir magbaka sakali kay sa ibalik yung mga senador na walang ambag. Mabuti pa sir magbaka sakali kaysa ibalik yung mga senador na walang ambag. Pero sir, yung talagang wala nang iba ibubuto na lang natin sir, kasi numbers game din parang. Tama. Ibig sabi priority ito, akin 6 na eh. Baka mayroon pa ako makapili Rowena, sabi ni Rowena, sir, isama natin si Attorney Vic. Kasama naman si Attorney Vic. Kasama si Attorney Vic sa KOGC, sa Maisog. Isa sa committee sa Maisog. 3 yan sila ni Eric at saka ni Dr. Abadoy sa Maisog. Attorney Jimmy Bondok. Oo nga pala, Attorney Bondok. Pero alamin ko, kasi yung kay Attorney Bondok, parang may question sa kanya. May nabasa ako eh. Pero ngayon, sabi nga natin,
ilista natin si Kwan Bondok. Pero sabi nga natin, baka nga sakali. Bondok. Sir, salamat sa iyo sa unang puntahan niyo yung hulihin ng Quadcom. Oh yes, pagka nagkagera tayo. Pero ngayon, wag na kasi kulungan na diretsyo natin. Kulungan na diretsyo natin. Mo po to ITV kamo hindi na siya banggit hindi naman yung salita, hindi naman natin maintindihan. Okay, babaintuhan patay kapag di nasama ang at lalo na kung madami kinaalam sa kanila at alam na baliktad pag initan agad yung leader para yung member di malakas ang loob man sa kanila. Medyo hindi ko makuha ang ibig ko sabihin. Pero natakot yung leader tapos yung kasama mapag-initan, baka ganun ibig sabihin. No, Batalier, oy, good afternoon my love. Good morning sir. Good morning. Nga pala, Japan ka pala, no? Good morning sir at sa lahat. Okay, so, patapos na ako, my love. So, yun yung ating natin, pinapaabot ko sa inyo na magtulungan tayo. Hindi lang puro comment, i-organize natin. Kayo, my love, mayroon dito nag-volunteer na taga-Japan rin, i-organize yun na para makatulong tayo. Para yung galit mo, may labas na. Pero kung galit lang tayo, puro galit, hindi tayo nag-organize, hindi rin makakatulong. Kasi nga, ang armed forces, nag-aantay sa hudyat natin. Wala naman tayong hudyat. Walang kumikilos, walang DDS, walang maisog, walang KOGC. Anong gagawin natin? So, hintay talaga tayo ng due process. Election lang talaga pag-asa natin. So, 25, 28. So, 28, sino magiging presidente natin? Pwede na ba si Kwan? Pwede na mag-presidente si Kwan? Anong tawag nito? Si Supremo. Supremo na lang kaya natin ipasok sa Kwan. Sa presidente by 2028. Ano sa palagay nyo? Payag ba kayo na si Supremo ilagay natin presidente sa 2028 kung si Inday Sara ayaw tumakbo? Ano sa palagay nyo? Pagka gusto nyo si Kwan, Supremo, ngayon pa lang simulan na natin magpadami para sigurado na ang panalo, no? Sa palagay nyo, paki-comment nga kung gusto niyo si Supremo. Payag kapag ayaw ni Vice President. Okay, good. Pag ayaw, may sabi ni Buntuhan, sumagot ka agad, ano? Pag ayaw ni Inday Sara. Okay, sabi niyo si Benito, sir, gawin na muna lang si may love na taga-hawak ng ating pundo para magkaroon tayo ng paunti-unti na kahit 50 pesos lang. Oy, my love, binigyan ka na ng tasking, my love, may tasking ka na, sabi ni Jose Benito. Ikaw na daw magkalap ng pundo para sa 2028 pag ayaw tumakbo ng Rowena. Napasok ito pala. Ayaw pumasok. Ayaw tumakbo ni Inday Sara. Si Supremo na patakbuhin natin. Ganun na lang. Payag ba kayo? My love, mag-ipon ka na. Ikaw na yung magsimula ng pagkulik ng pera. Sabi ni Jose Benito. Okay. My love, sabi ni Jose Benito, ikaw na mag-ipon, ha? Jose Benito, kausapin mo si Jan mamaya sa sunod na vlog ko mamaya, mga alas 9. Vlog tayo alas 9. Bigyan natin tasking si Kwan. Ano tawag to? Si My Love. Kausapin mo, Benito. Jose Benito, oo, payag kami. Sabi ni Jose Benito, Edwin Pranginal, napanood ko yung vlog mo kagabi tungkol sa FJF. Okay yun. Okay, good. Salamat. Supremo yun ng commander ng Southern Luzon. Kevin Dudula, ingat kayo lagi, sir. Mahaba pa ang laban na maging government official po kayo.
Yes, lahat. Pagtitirahin natin mga korap. Pero actually, pag ang target namin, yung halimbawa, si Inday Sara makaupo, kami ang kukuha ng DILG. Bakit DILG? Sa panaginip ko lang ito sa panaginip ko Pag kami humawak ng DILG, yung qualified, kung mag-declare ng revolution, kung mag-declare ng revolution si Inday Sara kung sakali, FGF nang hahawak, FGF nang hahawak ng gobyerno. Sino yung qualified, sino yung may kakayan, siya na ang maghahawak. Now, kung yung commander natin, for example, sa barangay, almost siguro sa barangay pwede na. Sa mayor, yung commander sa mayor, sa isang munisipyo, at qualified, siya na magiging OIC mayor. Di ba? City or municipality. Ay yung commander natin sa province, baka siya naman ang qualified. So, siya ang ilalagay natin na governor. Di ba? Paano sa region? Siya na yung mga regional director. Ganun lang. If they are qualified and they are ready to assume position in function in mission. So, nakita nyo yung logic. Mga plano yan. Plano na magiging totoo. O payag kami, sabi ni Babutuhan, okay. Babutuhan, ingat kayo, mahaba pa daw. Rowena, kung ayaw ni Vice President, si Supremo po ang the best. Okay, salamat, pagsuporta kay Supremo. Okay. Jennifer Amit, okay lang yan, si Supremo para sa akin from 3AA, ano yun? Sabi ni Jennifer Amit. Nilo Batalyer, yes, si Supremo kung ayaw ni Vice President Sara. Okay, good. Wasak. Ito na si Wasak. Ang ganda pa naman ni Wasak. Ano ba ibig mo sabihin? Wasak. Ang ganda ni Wasak. Wasak, dapat sir, wala nang party list. Talaga wala namang silbi yan. Dagdag lang sa personal na services yan. Okay, tama yan. Yan yung isa na galit si Supremo, yung party list. Pero ngayon, sige, laban lang kayo. Pero susunod, pag nabaliktad ng panahon, aalisin natin ang party list. Tama yan, sinasabi ni Wasak. Pangalawa sa Quantum Maila ba? Wasak. Okay, Jose Benito. Kahit 50 pesos lang, sir, monthly, lalakin din yan. Pwede na natin yan maging puhunan para lumago pa ang umpisan lang, sir. Okay, Bobby, what I mean, my love, simulan na mag-collect dito sa natin. Magkukulik-kulik na tayo. My love. Arnold, si Saldo, payag kami, sir, si Supremo na lang mag-presidente. Okay, good. Very good. Nori Sagaguchi from Japan. Okay, sir. Pag ayaw ni Inday Sara. Okay, good. Loretta Kabanayan. Opo, payag po kami ng Vice Sara Supremo Dado sa kausapin ninyo ng kandidato. Yes. Wasak. Pag ayaw ni Sara Supremo na. Okay, good. Wasak. Para matapos ang problema ng bayan. Okay, good. Nori Sagaguchi, payag ako 50 pesos monthly para may pundo tayo. Ang problema, sino kolektor? Kami ni Supremo, ayaw namin Pero pwede na lang muna si Supremo. Basta ako ayaw kong mabawak ng pundo. Pero si My Love na nga natas My Love, sumagot ka. Ikaw na daw ang kolektor. Ipunin mo para manalo tayo. Okay, sabi na ko sa Benito. Rose Manatad, mas mabuti pa, sir, kung si Supremo para magkaroon ng takot sa ang mga tiwali. Yes. Salamat, Rosie Manatad. Yes, si Supremo na lang, President. Okay, kaya nga, simulan mo na nga mag-collect.
My love, simula na muna mag-collect para may pundo tayo by 2028. Pag-usapan nyo, ano kaya pag-usapan nyo? Baka pwede man ninyo pag-usapan dito. The next vlog ko mamaya, pag-usapan natin yan, ano? Pero dito ako ngayon sa isang kwako sa Makabayan Informative. At parang na-monetize na ako dito eh. In requirements na lang eh. Pumasa na eh. Kaya dito ako sa kabila, Makabayan Informative. Para dalawa papuntahan nyo. Makabayan Informative. I-try ko ito kasi mas marami dito. Mas maraming tao dito sa Makabayan Informative. Makabayan Informative. Tingnan ko dito kasi ito na yung monetize. Pinapaayos ko na. Clear na siya. Requirements na lang paano yung data para mabayaran ako. Yes, Supremo na lang, President. Okay, good. Tatak Duterte, dapat ang DND Ranger. Doon na lang sa mga trusted namin general. Walang challenge dyan sa DND. Walang challenge sa DILG. Maganda. May mga challenge yan. DILG, DILG, DNR, DSWD, yung DPWS. May challenge siya pero wala ako alam. ang alam ko lang dito, DILG at saka DPWS. DND at saka DSWD. Yan, kaya natin yan kasi may idea tayo dyan. Pero maghanap tayo ng mga magaling-galing na magsulat. Sulat lang naman kailangan dyan. Yan, yung DLE at saka DLE at saka DSWD. Yan ang gusto ko. Maganda rin sana sa sa DAR. Kaya lang wala talaga rin akong idea sa DAR. Ayaw ko humawak ng pera. Sino nang pahawakin natin ng pera? My love, maghanap ng pera. Ini-volunteer dito. Ini-volunteer sa grupo natin, ano? Ini-volunteer. Sino ang gusto mag-collect para may pera tayo by 2028 para matupad yung pangarap natin. Ngayon, kung magturo-turuan tayo, dito pa lang, hindi na tayo magkaintindihan, puro na lang tayo comment. Dapat magkaisa tayo. The next vlog ko, mamaya alas 9, pag-usapan natin kung ano yung kasi hindi pa condition isip nyo ngayon. Mamaya, condition na. Hindi, pero ito. I-condition na natin sarili natin. Kasi nga, ganito ang situation natin. Una, ang taong bayan hindi makakilos. Tingnan mo, gusto nating umalma, pero ang taong bayan hindi makasakay sa atin. Iilang pa lang tayo. Kukunti pa lang tayo. Although sabi ko nga nasa 30 million na tayo. Ang problema, kailangan ko pa i-validate lahat yan sila. Kailangan yung mga leader makausap ko. Ilan pa lang yung naramdaman namin na palaban. Ilan pa lang yun. Hindi pa natin madapurak ang mga tiwali. Okay. So, mamayang gabi, alas 9, pag-usapan natin yan Norika, sa Gagusi, okay rin sa DLG. Okay. Kasi, sabi mo ang DLG, pag nag-revolutionary government, yung mga FGF nanguupo sa gobyerno, sila na yung mamamahala. Kung may kakayahan, kung hindi, maipasok natin yung may kakayahan. Okay, Rene, parantar. Dapat baguhin na ni Supremo ang sistema ng politika sa bansa para talaga may pagbabago. Hindi na talagang baguhin. Talagang panalunin nyo na lang. Tumulong-tulong tayo para makamit natin ang mga pangarap natin para sa ating mga kaapu-apuhan. Babi, Kevin Dudula, kung kayo ang hawak ng DLE share, uwi na ako. Very good. Sabihin nyo lang, pagka nakaupo, dalawang gustong hawakan, DSWD o kaya DLG. Siguro DLG kasi nga, kung si Supremo yon, DLG. Pero ang gusto ni Supremo, kalagi niya ako kadikit. So kung presidente siya, ako? So, pero kung si Supremo, DLG, ako ang kanya assistant. So, lahat ng mga members ng AFGF, kayo na ang magpapatakbo ng gobyerno. Kaya galingan natin ng pag-organisa. Tandaan nyo yan.
Dorita Cabanayan, kung si Supremo Dado ang maging presidente natin, ang bilis siguro ng pag-unlad ng Pilipinas natin. Yes, kasi lahat ng mga kontra, ihulog sa imburnal. Okay, Edwin Pringal, sir, okay ang plano ninyo na yan para maalis ang mga buhaya. Yes, talaga. Kasi nga, di ba nanggigigil na tayong lahat? Paano natin matupad ang panggigigil natin kung hindi tayo kikilos? Pero sa hiling ko nga sa inyo, magkaisa tayo. Okay, Mogen, Supremo for President. Umaga pa, mayroon pa 25. Jose Benito, mas maganda yan FGF na ang maghahawak ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Yes, kasi ang mga nasa FGF, may mga prinsipyo, may advokasya, karamihan. Yung mga nakaupo dito, may advokasya sila para yumaman. Para mangurakot. Okay, si Benito, mas okay yan Supremo President. Labi Perez, maulang hapon po, 9 para sa bayan. Okay, good, Labi Perez. Okay, yes sir, General Supremo na lang for President. Okay, good. Kaya umpisa na natin ngayon, Tariray. Mag-ipon. Okay, Kevin Dodol, very qualified. Si Supremo maging pinuno, sir, supportan kami, sir, ikakampanya niyan. Yes, lahat yan, magaling yan si Supremo, kaya nga naging baron sa sa PMA, magaling ang leadership niya. Jennifer Amit, alam niyo kung anong baron? Sa loob ng 4 years, siya yung number 1. Sa class nila, number 1, na namumuno siya, commander. Second class niya, siya commander. Yung third class niya, siya commander. Hanggang sa first class siya commander. Sa loob ng 4 na taon, siya yung pinaka-boss sa class nila. Hanggang first class, pag fourth year niya, lahat yan siya ang pinaka-boss sa 4 na class sa 4 years na yan. So, gaano kagaling ng leadership niyan. Maganda yan, mag-live ang secretary natin. Jennifer, maganda yan, mag-live ang secretary natin para very man makapagbigay tayo, live yung secretary. Hindi secretary, treasurer. Jennifer Ahmed, si treasurer. Okay, mamaya pag-usapan natin yan, sino ang magiging treasurer natin, kailangan treasurer natin 3 para mag-check and balance sila. Isang head, isang assistant, isang second assistant. Sige, mamaya pag-usapan natin. Jocelyn Tapos, magandang hapon po, sir. Paano po makapag-member sa FJ po? OFW Taiwan. Okay. Oy, kausapin mo, Jocelyn Tapos, si Kwan. Sino ba yun? Mayroon ako na taga-Taiwan Nakalimutan ko. Si Kevin Duldulaw. Mag-usap kayo ni Kevin Duldulaw. Mamaya siguro lalabas yun. Mamaya lalabas yun. Mag-usap kayo na kung paano kayo. Magbuo na lang kayo dyan sa Taiwan. Pag nakabuo kayo sa mga bawat country, pag nakabuo kayo, buuin nyo lang. Then, pag medyo malakas na kayo, i-inform nyo ako para i-organize ko kayo. Paano? Kasi ang kailangan natin to pagkakaisa. Kasi sabi nyo nga, pag hindi tumakbo si Inday Sara, ang tatakbo natin, ang ating Supremo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Kaya nga, simulan natin ngayon. Para yung mga pangarap natin matupad. So, hindi lang tayo puro comment na sabi ni Supremo. Babutuan, custom yan. Okay, anong custom yan? Okay, Sir Simon. Sir Simani Pinyol sa DA. Pwede, si Simeon. Kaya hindi kami very close. Kaya mahirap rin. So, depende. Pero, sa totoo lang, saludo ako kay Pinyol. Totoo yan. Totoo yan kay Pinyol. Marami siyang alam. Okay, sabi ni My Love, ayaw ko humawak ng pera. Ay, wala talaga. Ikaw nga ini-endorse ng tao itong My Love ko na ito sige, anyway, pag-usapan natin mamaya. Mamaya ang vlog ko alas 9. Para nakarindi o isip nyo, mag-volunteer kayo. Ang gagawin natin niya yung grupo natin to, buuin natin to para tayo magpapatakbo ng Pilipinas. Sana ganun gagawin natin.
Anyway, matagal pa yung 3 years eh. Ay, yung, tama, more or less more than 3 years. Matagal-tagal pa yun, kaya na natin. Kasi nagsimula nga lang tayo April eh. April 9 eh. Ha? At lumakas tayo. Daily, actually 30 million na nga yan, mga maraming affiliated. Ang problema nga lang, hindi ko pa na-properly account. Kaya mag-iikot nga ako sa buong bansa. Okay, Edwin Paringal, sir, ano po ang name ni Supremo? Edwin Paringal. Ang name ni Supremo, Enrique, Clemente Enrique. Nakalimutan ko din initial niya eh. Clemente Enrique, ang kanyang ang kanyang tunay na pangalan. Alias Commander Dado. Supremo. Edwin, Istamaki, yakato, pasensya na lang kayo, di ko mabasa na. Tumbi na lang, yakatumbi. Pasensya, mahirap basahin eh. Iyang papel na kwarta, gawa yan ng demonyo. Ibalik sa lahat sa Central Bank, dalhin nila yan pabalik sa West, kainin nila. Yan, at ibalik nila lahat ng ginto na wala na tayong magawa yan. Kaya nga, ang pa na lang natin dyan, yung solution is mag-organize tayo. Yun na lang ang solution natin, saka natin pag-usapan. Kailangan magpalakas tayo parami. Pugutan natin, pugutan ng ulo mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Gagawin natin. Kaya nga, magpalakas nga tayo. Muging kailangan natin mabawi ang kontrol ng tubig, kuryente, port at paliparan. Very good. Yan ang isa sa plano natin yan. Kaya magkaisa tayo. Istamaki, yung kasi printed paper, monies are meant to be corrupted. Yes. Istamaki, yakatimbu. Yakakitumbi. Alam mo kasi, pag iba-iba talaga ng mga tribo na mahirap magbasa kasi hindi ka nga fluent na pagbasa. Printed paper, monies are made to collect gold. Tiriray, gawa na lang po ng bank account para doon na lang maghulog ng pera. Mga member, if ever, pwede kaya ganun. Pwede yan. Pag-usapan namin ni Supremo mamaya pag after this my vlog kung paano. Pero alam ko nakaready na si Supremo. No batalya dapat na mag-open ng joint account para sa pondo, hindi basta maka-withdraw. Yes, joint account, tama yan. Okay, Sir Samon, sapat na may auditor. Yes. Kaya nga sabi nga ni Supremo, kung may nanakawin na siya pera, inauthorize niya, gagawa siya ng dokumento, authorize siya na patayin siya. Yun ang sinabi ni Supremo. Magsimula na maghukay, marami mapapatay pag Supremo ang President. Yes. Kaya nga lang ngayon, magsimula na tayo. Magawa na lang tayo ng joint account para yun doon na lang maghulang na pera. Hindi ko na babasahin yung tumbi na lang para matudali pa. Tumbi, this land must go back to natural economy, recall all their citizens in four corners of this planet. All work for the republic. Lawbreaker, load plus working hour depend on their crime. Society is equal. Oh. Mabigat yung sinasabi mo. Mabigat yung logic. Ang hirap na mabasahin itong mo. Yung pangalan mo. Hindi ko nabasahin pangalan mo. Supply is equal kada pamilya. Pag marami ang miyembro ng pamilya, dagdag total ng magtrabaho. Di naman yan sa estado after graduate na pagpakalakal sa labas, product versus product, agri product versus fuel, rare earth. Mabigat itong mga ibig mo sabihin pero totoo namin sinasabi mo. Okay, ang bayang ito ay pinapatakbo ng kapitalismo. Illegal ito sa UN acceptable in democratic system run by capitalism.
illegitimate, invalid system. Why? Where did those capitals got their capital? Yan yung issue ng communist. Creation of a printed papers money are backed up by gold come from the land state. Okay, maganda ito. Magaling to si Kwan, si Tumbi. Kailangan natin ng saan maganda posisyon ka ilagay natin? Nasaan ka ba ngayon na Kwan? Tumbi, nasa Japan ka ba? Sa lipunan because it's continue both leaders and proletariat and come up with a fair and a square living because of commune in to achieve di tapos na ako. Yan din ang line ko. Okay. Si Bicolano makulit, Kevin Duldulaw, ito si Kevin Duldulaw, Jocelyn Tampos, usap pala kayo, Jocelyn Tampos, ayan si Kevin Duldulaw, nasa kanya siya, nasa kasama mo sa Taiwan, mag-usap kayo para ma-organize ninyo ang Taiwan, para makatulong kayo sa Pilipinas o kaya sa kandidasin ni ating mapan. Pero tayo lang muna mag-usap nito, wag muna sa pangkalahatan. Tayo lang muna para magpalakas lang tayo na magpalakas. Para matuloy natin ang plano natin. Okay. Jose, tapos sige sir, ipamember na ko among buong pamilya. Okay, good. Saan lugar yon? Para may connect na kita, Jocelyn Tampos. Sa Taiwan pa rin ba? Norma Casino, FJ, walang iwanan, patay kung patay, sabi Norma. Okay, very good. Rene Patanar, Commander, pagawa na lang ng ID ang mga may para maging organic talaga. Okay, maggagawa tayo niyan. Oo, gagawa tayo niyan ng pan. Pero sa dami natin, mahirap magawa. Yung LTO nga naubusan eh. So anyway, nakasama sa plano yan. But the most important is yung magbuo muna tayo. Okay. Eric Modana, good day. General Metran, ang buhay ang MP, walang iwanan. Tell death do us part. Teresa Lingkod. Sir, magandang hapon po. Okay, salamat. Jocelyn Tapos, taga Davao City. Jocelyn Tapos, taga Davao City. Ako, Sir Metran. Okay. Di ba ang city engineer niyo dati dyan, si Engineer Mitran, taga Davao City. Ang mga kapatid ko nasa Tagum City. Tatlo na lang kami magkapatid nasa Davao City silang sa Tagum City silang parehas. Ako lang nasa Manila. Ako lang Bisaya good. Oy, ang party list pala natin, nakalimutan ko banggitin. Ang party list na ngayon ay ang ang party list natin Bisaya good, Party list Bisaya good. Ang bubutuin natin ang namumuno na si Secretary Bilica at saka yung second nominee ay si Kwan, Yosek Kita, General Kita, Mistani Supremo. At ako ay pang-5 na representative sa anong tawag nito? Pang-5 ako sa nominee. Pero hindi ko na mahangarin yan. Hangarin ko ba sumuporta. Okay. Tapos si Dr. Abadoy at saka si Eric, kailangan ipalusot natin yan para gumanda ang ating bansang Pilipinas na sila ipalaban sa tama. Okay. Tumbi, the wealth of land must belong to only to the Republic intended for state development. Yes, tama naman talaga yan. Okay, Kevin Duldulaw, gawa ako ng FB account, Sir Taiwan chapter, need your permission. Okay, good. Very good. Bigger initiative. Lahat kayo dapat gano'n, Gagawa daw ng FB account si Sir Taiwan chapter, I need your permission. Okay, deputy. So, for the meantime, Kevin Duldulaw, For the meantime, Kevin Duldulaw, OFW, you will be in charge, Tanggapin mo muna yung responsibility. You will be in charge on the OFW. So, start mo dyan sa inyong sa Taiwan. Then, buong mundo na mga OFW. Ikaw na yung magdi-designate bawat Katulad sa si Maylap, i-designate mo sa Japan. So, mag-usap-usap kayo
pwede mong gamitin mo na yung FB account mo sa Taiwan. Gamitin mo yan para mag-link up, and then i-add mo na lang kami ni Supremo. Para ganon. Okay, very good, Kimindolo, for your initiative. Initiative natin yan. Maganda yan. Okay, Arvin Rodriguez, Commander Bukay, good day. Dapat po si Billy ka magpa-member din ng FBF bago siya iboto ng mga taga-FBF. Sige, parating ko sa kanila yan. Sabi ni Arvin, okay, iboto natin siya. Ipa-member natin, bigyan siya ng position. Kevin Dudula, pero ipa-approve ko muna kay Supremo, Pa-approve ko Supremo. Okay, Kevin Dudula, FGF Taiwan Chapter. Okay, FGF Taiwan Chapter, So, for the meantime, Kevin, ikaw muna ang maghahawak ng OFW ang buong bansa, then designate in every country. Teresa Lingkod, I vote Ipanaw Party List. Ano yung Ipanaw Party List? Sino ang namumuno doon? Jocelyn Tampos, Kabayan, Kevin Dudula, ano ang FB mo po? Okay, anong FB daw? Kevin Dudula, pakibigay mo daw. Norman Casino, sir, Bisaya Jud, paano ang Tagalog Jud o Ilocano Jud, etc. Mas maganda Pinoy Jud. Hindi na pwede kasi yun, actually, hindi yun ang Bisaya Jud, the party list. Actually, yung bantay, yung Bisaya Jud, bantay at gabay. Ang problema lang, yung Comelec kasi, naghahanap na naman 7 million. Wala nga pera yung tao 7 million hiningi nila. Yung dati nakaregister na Bisaya Gyud, yun na lang ginamit. Actual ang pangalan, Bantay Gyud, hindi na Kasi wala nga tandaan nyo sa party list. Pag alanganin yung pagkakandidato mo, you need 50 million for sure win. 50 million para sigurado kang panalo. Pero kung ang boto mo umabot ng 2 million, hindi ka na kailangan maglagay. Pero yung registration is initial 15 million. Registration pa lang yan 15 million. Second, kampanya na another 20 million. So that is now 20 million, 35 million. Sure win, another 15 million. So 50 million more or less ang kailangan mo. Ganon ang laro. Nakuha nyo? Kevin Dudula, FB ko. Ayun. Anong Kevin? Tereray, parating na po ang bagyong Leon. Mag-ingat po tayo sa lahat. Okay, sabi ni Tereray, darating na daw yung bagyo. Okay, babuto, ipanaw. Kila ka Eric at Doc. Kila Eric Doc. Badoy, ayun, Commander. Sino ba? Bakit ipanaw? Oo nga pala, tama. Ipanaw nga yun. Ano yung ipanaw? Nakalimutan ko. Kevin Dudula, nakachat ko na kayo, sir. Dalawa kayo ni Supremo. Yes, nag-usap na tayo. Alam ko, ang naghihingi si Kwan. Yung taga Taiwan rin. Sino may humingi? Si Jocelyn yata yun. Si Jocelyn ang naghihingi sa'yo. Alam ko na nag-usap na tayo. Nag-usap na tayo. Ang naghihingi sa'yo si Kwan. Jocelyn, para magkapag-usap kayo. Punta kayo muna si Jocelyn. Rene Paratar, Ipanaw Party List, kina Doc at Lorin. Okay, salamat. Nakuha ko na. Jocelyn Tampos. Ito pala si Jocelyn Tampos. Salamat po, Kevin Dudula. PM kita, Kabayan. Okay. Magkabayan ba? Magkabayan ko sa Taiwan. Kababayan Pilipino pala. Kevin Dudula, okay. Sige, PM mo ako. Kabayan. Paano ba pag PM dito? Kasi minsan mayroon akong sinusundan dito sa vlog ko. Hindi ko masundan siya kung saan ko pipindutin hindi ko masundan sa account. Anyway, another topic yan, So, medyo mahaba na tayo. Nagkikwentuhan na lang tayo. Mamayang gabi, i-finalize natin yung paano mag-ipon ng pera. Pag-usapan nyo ni Kevin Dudula ni Jocelyn, Then para nationwide, the whole world ng OFW, ma-organize natin. Para pag na-organize kasi natin yan, pag ginusto nyo patakboyin si Supremo, magagawa natin. Then, kung si Inday Sara ang magpaplano,
na tatakbo, magiging vice si Supremo. Yun yung plano natin. Atin pa lang ito siya magbabice. Now, before 2028, magkaroon ng problema at papasok si Inday Sara, DILG ang ating kukunin. Then, declare revolution. After revolution, during the revolution, what I mean, kung kaya ng FGF na humawak doon, is FGF na. Yun yung prepositioning na natin. But, siyempre, may intervention yan. Yung mga ibang mga kalyansa ni Inday Sara, yun yung papasok. So, yun lang naman grupo ni Inday Sara papasok. Now, organize tayo respective barangay. So, nakaposition na nakapreposition na kayo dyan O, di ba? Barangay, nakaposition na kayo. Municipality, nakaposition na kayo. So, therefore, hindi na kayo mawala ng position. Di ba? Halimbawa, to share with others member na mga kamag-anak natin o kamag-anak nyo. For example, Inday Sara, Revolution, pasok. DILG, pasok. So, in DILG, mayroon albo sa mayor, may gustong ipasok si Sara at ikaw ay wala ka pa ganong experience at ito may experience nun, magaling. So, nandito ka sa ilalim niya. It's either sangguniang bayan ka, o vice mayor, o vice governor, or a part of the government. Ganun lang yun. So, yun na. Nakapasok na tayo. Okay, wasak. Okay, sabi ni wasak, kaya pala nangurakot kay registration palang napakalaki. Yes, ganun talaga. Napakahirap tumakbo. Kaya nga ang party list, isa rin sa magnanakaw yan. Kasi kailangan nila bumawi kasi gumastos sila Ganun yun. So much for that, Mamaya naman. At may gagawin ako na naman. Okay, kasi kadami kong sinasagot sa cellphone. Maraming salamat sa mamayang gabi. Alas 9, pag-usapan natin yung bangko. Pag-usapan natin? Okay. Mamayang gabi, ang gagamitin kong vlog, YouTube ko, yung Makabayan Mitran. What I mean, Makabayan in Informative Channel na siya, tawag mo, monetize. O na-monetize na-recognize na. Ang credential ko na lang ang ibibigay. So, okay na siya. So, dito sa kabila, nag-aantay pa tayo ng mga approval. Dito approve na Okay, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat.